Inaresto ng pulis na nagngangalang Luke, ang baliw na kriminal at ikinulong siya sa selda kasama ang isa pang bilanggo. Pagkatapos ay bumalik siya sa mga lansangan upang ipagpatuloy ang kanyang tungkulin sa pagpapatrolya para sa araw na iyon. Makalipas ang ilang oras, nang bumalik si Luke sa istasyon, nakita niya ang isang nakakakilabot na tanawin. Kinakain ng baliw na kriminal ang laman loob ng kanyang kapwa bilanggo at napapasinghap sa kaligayahan. Nagsimula ang lahat ilang linggo na ang nakararaan kasama si Alice Woods na isang dalagang social worker na bagong lipat sa Garrett, Texas. Ang kanyang katrabaho na si Nathan ay nagbigay sa kanya ng maikling buod ng mga kakilakilabot na kwento ng lungsod. Sinabi niya sa kanya ang tungkol sa kinatatakutang pampublikong lugar na Medallion Park at ang mga kakaibang bagay na nangyayari doon. Ayon sa kwento, isang puting marmol na hagdan ang makikita sa parke paminsan-minsan. Sinasabi ng mga matatanda na walang dapat umakyat sa hagdan. Nang gabing iyon, si Alice at ang kanyang kapatid na adik na si Zoe ay nagmaneho patungo sa kanilang bagong inuupahang bahay. Hindi nagtagal ay dumating sila sa lugar at nakilala ang kanilang landlady na si Luis na dating nagtatrabaho bilang isang reporter. Napag-alaman na huminto siya sa trabaho matapos mawala ang kanyang kapatid. Ngayon ay nakatira siya mag-isa sa isang malaking bahay na may temang kubo, puno ng mga hayop na taxidermy. Kinaumagahan, nag-eehersisyo si Alice sa kanyang silid nang bigla siyang makatanggap ng tawag mula sa hindi kilalang numero. Pinulot niya ito para lang marinig ang boses ng kanyang ina na kasalukuyang nasa mental hospital. Humihingi ng paumanhin ang kaawa-awang babae sa kanyang nakaraang pag-uugali at nakiusap kay Alice na kunin siya. Si Alice na naantig sa pakiusap ng kanyang ina ay ibinaba ang tawag ng walang sinasabi. Pagkalipas ng ilang oras, inihatid ni Nathan si Alice sa kanyang unang kliyente, si Tanya Marquez at ang kanyang anak na si Isabel. Ipinaliwanag niya na kukunin ng mga lokal na awtoridad si Isabel sa kanyang tahanan at nagbabala na maaaring maging magulo ang kasong ito. Sa kanilang paglalakbay, nagmaneho ang dalawa sa lugar na pinangalan ng Butcher's Block. Ipinaliwanag ni Nathan na ang lungsod ay itinayo sa paligid ng mga pasilidad na nagpoproseso ng karne na pag-aari ng mayamang negosyante na nagngangalang Joseph Peach. Nakatira ang kanyang mga trabahador sa Butcher's Block at naging maayos ang lahat hanggang sa isang araw ay biglang nawala si Joseph. Naging sanhi ito upang mawalan ng trabaho ang buong kapitbahayan at kalaunan ay isinara ito. Binalaan ni Nathan si Alice na huwag pumunta dito ng mag-isa, araw man o gabi. Ilang sandali pa ay dumating ang dalawang social worker sa sambahayan ni Marquez at pumasok. Nakipag-usap si Nathan kay Tanya at pinayuhan siyang huwag lumaban sa mga lokal na awtoridad kapag dumating sila. Lingid sa kaalaman ng lahat ng tao sa silid, isang kalbo na parang bata ang nakatingin sa kanila sa butas sa dingding. Ilang sandali pa, binisita ni Alice ang kwarto ni Isabel at nakita siyang nakaupo sa sahig. Nakasuot ng pulang damit ang batang babae na may nakasulat na tag na Smart Mouth. Sinabi ni Isabel na natagpuan niya ang damit na ito sa palaruan sa Medallion Park. Ibinunyag din niya na kapag natatakot siya, nagtatago siya sa ilalim ng malaking puno na parang babae sa parke. Habang patuloy na nag-uusap ang dalawa, lumipat ang atensyon ni Alice nang mapansin niyang may butas sa dingding. Nakakarinig siya ng kakaibang ingay na nagmumula rito kaya sumilip siya sa loob at agad na tinawag ang kanyang kasamahan. Makalipas ang ilang segundo, pumasok si Nathan sa silid at sinabi sa kanya ni Alice na may kung anong bagay sa loob ng dingding. Susuriin pa sana nila ito nang biglang sumara at naglock ang pinto ng kwarto. Lalong dumilim ang mga bagay nang marinig ng dalawa si Tanya na sumisigaw sa pagkalito at nababalisa. Sinira ni Nathan ang pinto at tumakbo sila papunta sa sala. Nilibot nila ang buong lugar, ngunit walang bakas ng ina o ng anak na babae. Kasunod ng kakaibang engkwentro na ito, tumawag ng pulis ang dalawang social worker. Si Luke Vancic, ang pinunong opisyal mula sa lokal na istasyon, ay dumating sa bahay kasama ang kanyang kapareha. Iniisip niya na umalis si Tanya kasama ang kanyang anak bago pa makuha ng mga awtoridad ang bata. Malinaw na walang nakikitang kakaiba ang mga opisyal sa kasong ito. Noong gabing iyon, naisip ng nag-aalalang si Alice na maaaring nagtatago pa rin si Isabel sa kanyang bahay. Sinabi niya kay Zoe ang tungkol sa kaso at ang dalawa ay mabilis na nagmaneho papunta sa bahay ni Marquez. Pagdating nila, sinalubong ang magkapatid ng isang taga roon na babaeng may problema sa pag-iisip na nagngangalang Dayan. Duguan ang mga kamay niya at may hawak siyang gunting. Umabante si Dayan nang walang anumang babala at sinubukang saksakin ng gunting si Zoe sa mata, ngunit hinila siya ni Alice at mabilis na tumakbo ang magkapatid sa tahanan ng pamilyang Marquez upang magtago. Matapos tingnang mabuti ang bahay, nagpa siya si Alice na pumunta sa lokal na parke upang tingnan ang puno na parang babae.
Si Zoe naman ay nakaupo sa balkonahe at nagpapalipas ng oras sa pamamagitan ng paninigarilyo. Gayunpaman, hindi nagtagal, nakita niya ang isang bata na nakasuot ng pulang damit na tumatakbo sa kalsada. Si Zoe, na naaalala ang paglalarawan ng kanyang kapatid tungkol sa batang babae, ay ipinagpalagay na si Isabel ito. Sinimulan niya itong habulin, ngunit ang bata ay tumakbo patungo sa Medallion Park. Sa kabilang banda, nakarating na si Alice sa parke kung saan nakita niya ang puno na parang babae. Napakalaki nito, at ang nakakatakot at umiiyak na mukha ng babae ay iginuhit sa balat nito. Mayroon ding lumang barong-barong na gawa sa kahoy sa malapit na may mga laruan ng mga bata at isang palakol sa loob. Tumitingin si Alice sa paligid ng barong-barong nang biglang may lumabas na lalaki mula sa dilim. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Joseph at sinabing ang kanyang pamilya ang dating nagmamay-ari ng parke. Bago pa makapagtanong si Alice, nagpaalam na ang matanda at tahimik na umalis. Sa kabilang banda, sinusundan ni Zoe ang parang bata sa Medallion Park. Patuloy niya itong hinabol hanggang sa marating nila ang isang mahabang puting marmol na hagdan. Ito ay nang lumingon ng figura at nakita natin na ito ay kumakain ng ilang hayop. Pinangalanan nitong Smart Mouth at may mukha na parang sanggol na ikinagulat ni Zoe. Natakot, gumapang siya paatras at lumapit sa kanya si Smart Mouth. Gayunpaman, huminto siya makalipas ang ilang segundo nang lumitaw ang isang nakakatakot na figura na kilala bilang Pestilent God sa tuktok ng hagdan. Pagkatapos ay umakyat si Smart Mouth sa hagdan at pumasok sa pinto kasama ang Pestilent God. Napapikit saglit si Zoe na natatakot, ngunit nang buksan niya itong muli, wala na ang hagdan. Kinaumagahan, bumalik si Zoe sa bahay ni Marcus at natagpuan si Alice na naghihintay sa kanya. Nagyakapan ang magkapatid at agad na bumalik sa kanilang inuupahang bahay. Doon, sinabi ni Zoe sa kanyang kapatid ang tungkol sa nakita niya sa parke ngunit hindi niya sigurado kung totoo ito. Pagkatapos ay nag-impake si Zoe ng kanyang mga gamit at ipinahayag na aalis na siya sa nakakatakot na bayang ito magpakailanman. Desperadong sinubukan ni Alice na pigilan siya, ngunit lumabas si Zoe dala ang kanyang maleta. Ilang sandali pa, pumunta si Alice sa study ni Luis at humingi ng paumanhin sa pagiging maingay. Ipinaliwanag niya sa landlady na kaalis lang ng kanyang kapatid sa bahay ngunit sinabi niyang babalik din kaagad si Zoe. Sinusubukang ipagpatuloy ang pag-uusap, nagtanong si Alice tungkol sa serye ng mga ginupit na pahayagan na nakadikit sa kalapit na pisara. Ipinaliwanag ni Luis na ito ay mga ulat tungkol sa iba't ibang mga tao na nawala sa bayan nitong mga nakaraang taon. Hinala ng landlady na isang pamilya ang dumudukot sa lahat ng mga taong ito. Ipinaliwanag niya na ang pamilyang Peach ay naiulat na nawawala noong 1952, ngunit iniisip ni Luis na ang ilan sa kanila ay nasa paligid lang, pumapatay ng mga inosenteng tao. Biglang napako ang mga mata ni Alice sa isang lumang ginupit na pahayagan kung saan nakita niya ang larawan ni Joseph Peach. Lalo siyang kinilabutan nang mapagtanto niyang ito rin ang lalaking nakausap niya kagabi. Sa ibang lugar, lumapit si Joseph kay Zoe sa hintuan ng bus at nagpakilala. Maliwanag na may kung anong kahina-hinala sa kanyang isipan. Kinaumagahan, sinabi ni Alice sa kanyang landlady na may nakita si Zoe na nakakatakot sa Medallion Park, ngunit hindi niya sinabi kung ano. Pagkatapos ay tumungo ang dalawa sa lugar at hindi nagtagal, nakarating sila sa palaruan sa gitna ng establishmento. Doon, nakita ni Alice ang nakapulang damit, parang bata na tumatakbo sa di kalayuan. Iniisip niya na maaaring si Isabel iyon, at hinabol niya ito, naiwan ang kanyang landlady na mag-isa. Di nagtagal, nakita ni Alice ang bata na naglalakad palapit sa isang lalaki na nakasuot ng suit na pang 1950s. Maingat niyang sinundan ang mga ito para lamang makakita ng isang nakakagulat na tanawin, isang mahabang hagdanan ng marmol na malayang nakatayo sa gitna ng parke. Umakyat sa hagdan ang bata at ang lalaki bago pumasok sa pinto sa dulo. Nalilito at nabigla, lumapit si Alice sa hagdan, ngunit isang malakas na ingay ang nagpatumba sa kanya. Maya-maya, ginising ni Luis si Alice at umuwi ang dalawa. Sa kanilang lubos na pagkagulat, nakita nilang nakatayo si Zoe sa konserbatoryo na nakasuot ng isang natatanging damit na pang 1950s. Sinabi niya na hindi na kailangang mag-alala pa si Alice dahil maayos na siya. Samantala, malapit sa isang lokal na junkyard, naka-duty si Luke at ang kanyang partner nang biglang bumagsak si Diane sa harap ng kanilang sasakyan. Ang kawawang babae ay hinaharas ng isang baliw na lalaki na nakasuot ng suit na pang 1950s. Mabilis siyang itinulak ni Luke sa lupa, ngunit ang lalaki ay patuloy na tumatawa ng nakakatakot. Inihayag niya na ang kanyang pangalan ay Robert Peach at plano niyang gumawa ng isang espesyal na proyekto mula kay Luke.
Gayunpaman, dinala ng pulis si Robert sa istasyon at itinapon siya sa selda kasama ang isa pang bilanggo. Pagkatapos, lumabas si Luke para sundan ang ginang kanina. Sa kasamaang palad, hindi niya ito mahanap at kinailangang bumalik na walang dala. Sa isang nakakagulat na pangyayari, dumating si Luke sa istasyon upang makita ng diretso ang tila isang bangungot. Nakita niya si Robert, naganap na hubot-hubad, na pinagpipiestahan ng atay ng kanyang kapwa bilanggo sa sobrang kasiyahan. Makalipas ang ilang sandali, isang pangkat ng iba pang mga opisyal at medek ang naglinis sa lugar. Dumating din ang ama ni Luke, na siya palang hepe ng pulisya, at ipinaalam sa kanya na ipapadala nila si Robert para sa mental evaluation. Gayunpaman, nang gabing iyon, habang pauwi si Luke pagkatapos ng duty, may nakita siyang kahina-hinala. Dalawa sa pinakamalapit na opisyal ng hepe ang nag-escort kay Robert sa sibilyang sasakyan. Sinundan niya sila sa Medallion Park kung saan tinanggal ng mga opisyal ang posas ni Robert, pinalabas siya, at pinaalis. Naglakad si Robert sa parke na parang walang nangyari at sinundan ni Luke na labis na nagtataka. Hindi nagtagal ay nakarating siya sa palaruan at nakita si Robert na naglalakad sa isang mahabang hagdan na gawa sa marmol kasama ang isa pang matandang lalaki. Sa ibang lugar sa bahay nila, nag-uusap sina Luis at Alice nang may marinig silang nabasag sa hallway. Mabilis silang tumungo sa lugar para lang makahanap ng isang envelope sa mesa. Binuksan ito ni Alice at nakita natin na isa itong imbitasyon mula sa pamilyang Peach. Inanyayahan siya para sa hapunan at inumin sa palaruan. Sa hating gabi, dumating sina Luis at Alice sa ibinigay na lugar at nakahanap ng nakaayos na hapagkainan. Si Joseph ay nakaupo roon at inanyayahan ng mga babae na sumama sa kanya at sa iba pa. Mayroong ilang mga pagkaing karne na inilatag at biglang lumitaw ang isang bahay sa kanilang paligid. Agad, nakilala ni Luis ang mga tao bilang mga miyembro ng pamilyang Peach. Si Patriarch Joseph, ang nakatatandang anak na si Robert, ang kanyang asawang si Edie, ang kanyang matangkad na kaibigan na si James, ang kanyang kapatid na si Aldous, ang kanilang lola na si Ruth, at ang asawa ni Joseph na si Evelina. Hindi nabigla sa lahat ng ito, tinanong ni Alice kung ano ang nangyari kay Zoe, ngunit ngumiti lang si Joseph sa kanya. Pagkatapos, biglang hinipan ng malakas na hangin ang mga kandila at ang pamilya ay nawala. Ang paralisadong Alice ngayon ay natagpuan ng kanyang sarili na nakaupo mag-isa sa mesa kasama si Joseph. Tiniyak niya kay Alice na walang sakit at kaunting dugo. Pagkatapos ay kumuha siya ng aparato ng pagbabarena at pinutol ang bungo ni Alice. Tumulo ang dugo sa kanyang mukha habang binigyan siya ni Joseph ng salamin at hiniling na tumingin. Sa kanyang lubos na takot, napansin ni Alice na nawawala ang isang parte ng kanyang bungo at nakikita ang kanyang utak. Samantala, mahinahong siniyasat ni Joseph ang kanyang utak at natuklasan ng isang katakot-takot na maliit na tao na nagngangalang Mr. Schizophrenia. Binalaan niya ito na kapag nagising siya, magiging magulo ang pag-iisip ni Alice tulad ng kanyang ina at kapatid na babae. Gayunpaman, inanyayahan ni Joseph si Alice na umakyat sa hagdan at makilala ang pamilya. Sinabi niya na siya at ang kanyang kapatid na babae ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang mga anak na babae bago biglang naglaho. Sa sandaling natapos ang paralisis, natuklasan ni Alice na ang kanyang bungo ay buo. Nakaupo siya sa mesa sa gitna ng palaruan at wala na ang lahat maliban kay Luis. Nasa harapan niya ang inuuod na laman ng mga pinutol na bahagi ng katawan, isa na rito ang putol na kamay ni Tanya. Sa kinahinatnan, ang mga babae ay tumakbo palayo sa mesa at nagsuka. Sa kanilang pagbabalik, ang mesa, ang laman ng tao, at maging ang bahay ay naglaho ng walang anumang bakas. Sa bahay, nasa bathtub si Zoe nang biglang sumulpot doon si Joseph, nakaupo sa gilid ng tub. Tiniyak niya kay Zoe na hinding-hindi niya ito sasaktan at gaganda ang pakiramdam niya kapag may kinain siya. Habang papaalis sina Alice at Luis sa parke, nadatnan nila si Luke na nag-iimbestiga sa lugar. Hayagan niyang inamin na nakakita siya ng isang kriminal na naglalakad sa mahabang hagdanan ng marmol kagabi. Gayunpaman, si Alice, na masyado ng balisa, ay walang interes sa pag-uusap na ito at nagpatuloy. Pagdating ng mga babae sa bahay ay naabutan nilang naghihintay sa kanila ang katrabaho ni Alice na si Nathan. Binanggit niya ang tungkol sa pagliban niya sa trabaho, ngunit hindi niya ito pinansin at pumasok sa loob. Sumugod si Alice sa kanyang kapatid na tila nagpapahinga sa guest bedroom. Sa kabila ng mainit na panahon, nakatalukbong si Zoe sa kumot na nagdulot ng hinala sa isip ni Alice. Hinatak niya ang mga ito at natuklasan na dumudugo ng husto ang binti ni Zoe. Ang eksena ay biglang lumipat sa ilang oras maya-maya at nakita natin na si Zoe ay dinala sa lokal na ospital.
Nasa tabi ng kama niya si Alice habang naghihintay si Nathan at ang landlady sa pintuan ng kwarto. Sa sandaling iyon, nakatanggap si Luis ng tawag mula kay Luke na gustong makipagkita sa kanya kaagad. Lumalabas na narito rin siya sa ospital dahil sa ilang opisyal na trabaho at kasalukuyang nasa kantin. Kaya, bumaba sina Luis at Nathan para salubungin ng pulis. Di nagtagal pagkatapos ay nakita ng dalawa si Luke sa cafeteria ng ospital at nagsimula siyang magkwento. Ipinaliwanag niya na pinalaya ng mga tauhan ng kanyang ama ang isang mamamatay tao sa Medallion Park kagabi. Kalaunan ay umakyat ang kriminal sa isang hagdan at naglaho sa likod ng pinto kasama ang matandang lalaki. Habang nag-uusap sila, dumating si Robert sa labas mismo ng cafeteria. Nakita niya ang mga ito ngunit casual na sumasayaw na parang walang kakaibang nangyayari. Natigilan si Luke sa nakita kaya hinugot niya ang kanyang baril at agad na hinabol ang baliw na kriminal. Sa itaas, nag-uusap sina Alice at Zoe tungkol sa kalagayan ng huli. Tumanggi siyang sabihin kung ano ang naging sanhi ng napakalaking sugat sa kanyang binti, ngunit sa pamamagitan ng pagbabalik tanaw, nakita natin si Zoe na hinihiwa ang kanyang hita, kumuha ng maliit na piraso ng kanyang laman at nag-aalangan na kinain ito. Sa ibang lugar, hinahanap ni Luke, Luis at Nathan sa ospital si Robert, ngunit napunta sila sa bitag na ginawa ng kriminal. Nagawa ni Robert na ihiwalay si Nathan sa iba pang grupo bago mabilis na nilaslas ang kanyang lalamunan. Ang galit na si Luke ay itinutok ang kanyang baril sa kriminal at pinadapa sa sahig. Nakapagtataka, sumunod at tumawa si Robert na parang baliw habang nakapusas. Sa kabilang banda, si Alice ay nagsisimula na ring makakita ng lahat ng uri ng mga pangitain. Nagmamadali siyang pumunta sa pharmacy ng ospital at sinubukang hanapin ng benzodiazepine, isang gamot na pampakalma. Hindi nagtagal ay bumalik siya at natuklasan na wala na ang kanyang kapatid. Sa halip, may nakita siyang sulat mula kay Joseph na nagsasabing umakyat na si Zoe at hinihimok din si Alice na sumama sa kanyang kapatid. Samantala, nagmaneho si Luke sa istasyon ng pulis kasama si Robert sa backseat. Sumipol ang kriminal at nananatiling kalmado na parang hindi siya pumatay ng isa pang tao. Dahil dito ay napuno si Luke at nagpa siya na gumawa ng matinding hakbang. Inilabas niya ang baril at binaril si Robert ng ilang beses sa dibdib. Sa kabilang banda, nakarating na si Alice sa palaruan para hanapin ang kanyang kapatid. Nakita niya si Joseph na inaakay si Zoe sa hagdan patungo sa pintuan sa dulo. Nang walang ibang pagpipilian, umakyat si Alice sa hagdan at pumasok sa pinto at nagtapos ang episode sa pabitin na wakas. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.